We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Umalma ang Greenpeace Philippines sa umunoy pagpapaalis ng Coast Guard sa mga nagsasagawa ng protesta sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hindi natitinag ang barikada ng environmental group na Greenpeace Philippines sa katubigan ng Batangas City. Tuloy lang ang protesta sa dagat sa panawagan sa paghahangad ng climate justice at pagpapahinto sa paggamit ng fossil fuel ng iba't ibang kumpanya. Sa ikatlong araw nila sa katubigan, inalmahan ng grupo ang pagpapaalis umano sa kanila ng Philippine Coast Guard o PCG. Ang paninindigan namin ay itutuloy namin yung blockade hanggang mapakinggan yung panawagan na dapat ang gobyerno ay singilin na ang mga korporasyon na tulad ng nandito sa import terminal ng Tabangaw, Batangas. Kanina, kitang bantay sarado ng Coast Guard ang protesta. Binubuntutan ang mga relihistang sakay ng kayak. Pero ayon sa kanila, walang anumang komosyon o harassment ang nangyari. Maximum tolerance daw ang pinaiiral para na rin sa kaligtasan ng mga nagpoprotesta. Pinipreempt lang natin yung magkaroon ng mga aksidente doon or insidente. That's why we deployed troops. And of course, alam natin na it's a critical infrastructure. We need to exercise yung aming maritime security and safety na function in the area. Katwiran ng Greenpeace Philippines, mananatili sila rito hanggat mapansin at madinig ang hiling na pag-uusap sa issue sa pagitan nila at ng mga fossil fuel industries. Ilang beses na raw kasi silang lumapit sa mga industriya pero bigo sila. More than 8 years na nagkaroon ng opportunity na mapakinggan yung aming mga panawagan pero hindi nila binibigyan ng pansin actually. Kaya umabot kami sa punto na kailangan na talaga namin na gumawa ng ganitong pagkilos. Ang PCG naman, tiniyak na rin ang tuloy-tuloy pang pagbabantay sa seguridad ng mga nakapalaot na relihista. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ipinag-utos ng Lipa City LGU ang pagpapatigil sa umunoy pagpapasabog sa isang quarry site sa Barangay Antipolo del Sur. Sundan yan sa report ni Denise Abante. Ipinamamadali na ng punong lungsod ng Lipa ang pagpapatigil sa umano'y isinasagawang blasting activity sa isang quarry site sa Barangay Antipolo del Sur matapos magreklamo ang ilang mga residente sa lugar. Nagkaroon na raw ng resolusyon ang sangguniang panglungsod noong mga nakaraang taon patungkol sa pagpapahintulot ng quarry, leveling at controlled blasting. Pero dahil sa mga nakitang epekto ng blasting at hinaing ng mga residente sa lugar, agad daw niyang pinadalhan ng sulat ang pamunuan ng quarry site para ipatigil ang ginagawang blasting sa lugar. At kung sakaling hindi sila tumugon at sumagot sa sulat, una ay i-revoke ng sangguniang panglungsod yung resolution na pag-aalaw nila sa blasting sa Barangay Antipolo at mag-request din ng resolution ang sangguniang panglungsod address sa ating provincial government dahil sila naman nag-i-issue ng permit na revoke din nila ang permit ng quarrying and blasting diyan sa Antipolo para officially ay mapatigil natin sila. Umaasa naman ang residenteng si Marilyn na kaagad na masolusyonan at mapatigil na ang pagpapasabog na isinasagawa sa quarry site. Napeperwisyo na raw kasi sila, lalo pa at pareho na silang senior citizen na mag-asawa. Halos bumigay na rin daw ang kanilang bahay. Yung alikabok niya, nakakapagkasakit siguro yun.
ay sobrang-sobra na ho ang ano dito. Ako nananahi. Biglang akala mo may gumulong din sa ilalim ng bahay at sa bubong. Baka nga ho, lumindol ng malakas at bigla kaming madagana na kapag tunay na lindol ang dumaan. Ay minsan nga ako'y nakahiga. Yung higaan ko'y medyo napaltok. Malakas ang tunog. Sana ay magbago na yan, mawala na yan. Maging matahimik at huwag mapinsala naman yung mga mamamayan. Una nang sinabi ng kinatawan ng quarry site at ng pamunuan ng barangay na kumpleto sila sa kaukulang dokumento at pinag-uusapan na rin daw nila ang ipinasang resolusyon mula sa Lipa City LGU. The quarry is a complete permit with the municipal, regional, barangay, and other department of DNR to permit quarries. If we have the concern about the community, yung open namin from the CEO, we must better go to the higher. Wala kaming karapatan po para sumagot sa mga ganyan po, sir. Doon po tayo pwede maglumapit doon sa head office. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa head office ng naturang quarry site para sa kanilang pahayag. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 47 anyos na babaeng pedestrian ng mabundol na motorsiklo sa Malvar, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Nakahandusay sa kalsadang sakop ng Barangay Poblacion, Malvar, Batangas ang babaeng ito nang madatnan ng mga responding otoridad pasado 10:00 ng umaga kahapon. Ayon sa pulisya, patawid sana sa kabilang bahagi ng kalsada ang babae ng mabundol ng paparating na motorsiklo na patungong Lipa City. Wala po siya sa pedestrian, sa may unahan lang po konti. Medyo mabilis po dahil maraming ang sasakyan ang nagpipila-pila at medyo blind din yung biktima natin. Hindi niya napansin itong paparating na suspect natin. Yun na, aksidente na binamaan po siya. Tumumba ang biktima at ang rider sa gilid ng kalsada na agad nilapatan ng paunang lunas ng mga responding otoridad. Dinala na rin sa ospital ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling. Nagkaroon na umano ng pag-uusap ang pamilya ng biktima at rider hinggil sa mga gastusing kakailanganin sa pagpapagamot ng kaanak. Paulit-ulit namang paalala ng otoridad sa publiko. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga pedestrian na i-observe po nila yung pedestrian line natin dahil meron naman po tayo designated crossing area. Observe traffic lights po tayo parati at traffic rules. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inanunsyo ngayong araw ng Bureau of Internal Revenue o BIR na magsisimula na silang mag-issue ng Digital Tax Identification Number ID. Ang mga individual taxpayer na kasalukuyang may TIN ID ay maaring mag-apply ng digital ID sa pamamagitan ng online registration and update system ng kagawaran. Ang mga taxpayer naman na nais makakuha ng kanilang digital TIN ID ay kailangang mag-update ng kanilang email address sa Revenue District Office kung saan sila nakarehistro. Parehong nananatiling valid ang physical TIN card at digital TIN ID. Ayon sa kagawaran, hindi na kailangang kumuha ng physical card kung mayroon ng digital TIN ID. Inaabangan na ang pagpapailaw sa mga Christmas display ng Calacaas City, Batangas. Makikisaya rin dyan sa aktibidad sina Sparkles Jake Vargas, Paul Salas, Shuve Etrata at Jeric Gonzalez. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Yes, Ivy, sa isang engrandeng pailaw ang pa-Christmas kick-off ng Calacaas City, Batangas ngayong unang araw ng Disyembre. Wala nang makapipigil pa sa pagsapit ng Pasko. Papatunayan nga ng mga taga-Calacaas, Batangas. Ang City Hall grounds kasi nila nag-transform sa isang Christmas park. Ang mensahe ng Christmas display ngayong taon, Paskong mula sa puso. Pansin na pansin yan dahil saan man ibaling ang tingin, nakadisplay ang hugis-pusong pailaw. Bukod sa higanteng Christmas tree na may taas na 35 talampakan na pakikislapin ng libu-libong light bulbs, agaw pansin din ang mga mini version nito. Ipinakalat din ang mga Christmas balls. Hitik sa parol ang harap ng City Hall. Ayon sa LGU, pagpapatuloy lamang ito ng kanilang tradisyon na makapagbigay ng saya sa mga taga-Calacaas tuwing holiday season. Magkakaroon ng palatuntunan dito sa harap ng City Hall. Dadaluhan yan ng mga opisyal
opisyal ng Calaca City LGU para sa official Christmas tree lighting ceremony. At syempre, bukod sa pailaw, patitingka rin din ang pagdiriwang hatid ang special performances mula sa GMA Stars na sina Paul Salas, Jeric Gonzalez, Jake Vargas at Shuvi Etrata. Ivy, ilang sandali na nga lamang ay magsisimula na yung Christmas tree lighting ceremony dito. Bata, matanda, pamilya at magbabarkada ay nag-e-enjoy na dito sa harap ng City Hall grounds para nga masilayan yung kanilang bersyon ng kanilang Christmas park. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas, araw ng Sabado, December 2, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng San Jose at Cuenca, Batangas na magsisimula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga poste at conversion ng mga linya. Nasungkit ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang unang pwesto sa TV coverage category sa katatapos lang na Gawad Tambuli Outstanding Media Awards ng Department of Science and Technology o DOST Calabarzon. Nakuha ng istasyon ang parangal na yan sabay sa selebrasyon ng 60th anniversary ng DOST Region 4. Kinikilala ng ahensya ang malaking ambag at papel na ginagampanan ng TV broadcast sa paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon sa publiko. Sa larangan man yan ng research, innovation, technology at maging sa educational and academic programs. Ilang ulit na ring naitampok sa programa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang iba't ibang imbensyon mula sa mga ordinaryong Pilipino at suportang na ipagkaloob ng ahensya sa isang individual o negosyo gamit ang modern technology. Lubos naman ang pasasalamat ng ahensya sa mga media practitioner. Mahigit 2 dekada na ang pagbibigay pagkilala at pagpaparangal ng Gawad Tambuli sa mga nasa larangan ng pamamahayag. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamarilang 45 anyos na lalaki sa San Francisco, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Bakas pa ang dugo sa kalsada ng Barangay Pagsangahan, San Francisco, Quezon. Indikasyon ng nangyaring krimen sa lugar. Binaril sa ulo ang 45 anyos na biktimang si Ricky na kaagad ditong ikinasawi. 4 ang sospek sa pananambang. Sa investigasyon, pauwi na galing Barangay Hall ang biktima sakay ng motorsiklo Martes ng gabi. Angkas niya noon ang asawa. Naaresto ang isa sa 4 na salarin matapos makilala ng asawa ng biktima. Binaril nila yung mister, yung lalaki. Tapos yung babae naman, pambuno dun sa isa sa mga suspect, kaya nakilala niya kung sino yung isa dun. Mabilis daw tumakas ang iba pang sangkot sa krimen. Utang ang isa sa tinitingnang motibo ng pulisya sa krimen. Personal na galit, gawa na siguro hindi nakakapagbayad itong biktima natin. Hindi nakakapagbayad ng utang. Sinusubukan pa na mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi. Isinasagawa na ng mga otoridad ang follow-up investigation. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ipinagbabawal ang panguhuli ng mga isdang galunggong at matambaka sa Batangas simula ngayong araw, December 1. Maaari namang gamitin sa pangingisda ang hook line o kawil at mga lambat na hindi bababa sa 3 centimeters ang butas ayon sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ni Mang Virgilio. Sa dagat na rin daw nila madalas kuhanin ang kanilang pang-araw-araw na ulam. Batid daw ni Mang Virgilio na simula ngayong araw ay pinatupad na ang seasonal closure sa mga karagatan sa lalawigan ng Batangas. Kung pagbabawal, ilang gahong buwang lagi pinagbabawal yan. Hindi naman kami nakakaya namin huli mga bisugo. Hindi naman siguro pagbabawal yun. Ang mangingisdang si Mang Alberto at kanyang anak, kawil o hook and line ang kanilang ginamit sa panguhuli ng isda. Tanging mga tulyasan at malalaking isda lang din daw ang kanilang hinuhuli. Tuloy pa rin pangingisda, pero sa lambat, tigil sila. Ayon sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO, binabawalan muna ang mga commercial fishing vessels sa panguhuli ng mga isdang galunggong, matambaka at mga maliliit na isda o dulong hanggang January 31 sa susunod na taon. Simula January 1 hanggang March 31, 2024 naman ay ipagbabawal ang paggamit ng mga pinong lambat, pangulong at basnig. Alinsunod ito sa pagpapatupad ng Republic Act 10654 o ang Philippine Fisheries Code.
Kaya 3 bays ang namin ini-implement yan sa Palayan Bay, at Talit and Nasugbu Bay, Batangas Bay, and January to March, nagbubuntis, nanganganak, and then sobrang liliit pa ng mga isda. Sayang naman. Gusto natin na mapalaki-laki muna bago nila ulihin. Pwede pa naman daw pumalaot ang mga mangingisda kung ang gagamitin nilang malambat ay hindi bababa sa 3 cm ang butas. Maaari rin daw gumamit ng mga hook and line o kawil. Ang mga mahuling commercial fishing vessel na lalabag ay papatawan ng multang 50,000 hanggang 1 million pesos sa ilalim ng Philippine Fisheries Code. May mahuhuli pa rin po kayong isda kung ang kailangan lang ay para masustena ang pang-araw-araw na pagkain at pamumuhay. Pero ibang usapan na po kapag commercial ang pumasok sa ating municipal waters at talagang dala lahat ang isda. Walang matitira at walang lalaking isda. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Ito naman po ay hanggang March lang. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nabigyan ng ayuda ang mahigit 2,000 senior citizens at PWD sa Lipa City sa ilalim ng Extended Beneficial Assistance ng CSWDO. Narito ang report ni Denise Abante. Dahil na raw sa katandaan, ilang gamot na ang kinakailangang bilhin ng 79 anyos na si Mang Lito ng Barangay Sico sa Lipa City. Bagamat sumasapat naman daw ang ipinapadalang pera ng mga anak, nakatutulong pa rin daw ang extended assistance na ipinamamahagi ng pamahalang lungsod ng Lipa. Maituturing na rin daw niyang maagang pamasko ang natanggap na benepisyo. Nakakatulong. Kasi nag-i-insulin ako, gano'n. Tapos maraming tabletes para sa diabetes. Maligayang Pasko lang po sa atin lahat. At saka yung ating kalusugan medyo mapanatili nating maayos. Mahabang buhay. Kabilang si Mang Lito sa mahigit 2,000 mga senior citizens, kabilang ang persons with disability na ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Extended Benefits Assistance ng Lipa CSWDO. Nakatanggap sila ng tig 3,000 pesos na ayuda. Yes, actually next year ay dadagdagan pa natin ang mga beneficiaries kasabay nito ng pagkapaigting natin ng ating health system na kung saan ay may 3 tayong additional na super health center, bukod pa dun sa 5 na district health center at yung formal na pag-take over ng City Government of Lipa sa Provincial Hospital ng Batangas. Sa susunod na linggo, nakatakda daw ang muling pamamahagi ng ayuda sa ilan pang barangay sa lungsod. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas na December 2, 8 p.m. ang Queendom Live Concert sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Samantala, puspusan ng paghahanda ni Sanya Lopez para sa Pulang Araw. Narito ang report ni Hazel Alviar. Handa nang mag-perform sina Asia's Limitless star Julian San Jose, Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Astley, Marian Osabel at Hannah Priscillas sa kanilang Queendom Live Concert bukas na gaganapin sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Ito ang kanilang kauna-unahang concert na magkakasama. Level up daw ang kanilang performances kumpara sa performances nila sa All Out Sundays. Dobling effort daw ang kailangang ibigay ni Sanya Lopez maging ng kanyang mga co-actor sa Pulang Araw. Dagdag pa ng aktres na kaset ang serye sa World War II sa panahon ng Japanese occupation sa bansa kaya maaring magkaroon sila ng mga fight scenes. Samantala ngayong Biyernes, ipagpipilitan ni Pretty na sumunod sa dadaluhang party ng kanyang asawa. Habang si Black Rider patuloy ang pakikipaglaban sa grupo ni Calvin. Malaman na kaya ng sindikato kung sino si Black Rider. Yan at ang matinding aksyon sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Binawian na ng buhay ang driver ng tricycle na nabangga ng kotse sa Lipa City noong Martes. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Pero kakayanin ko para sa mga bata. Marami kaming pangarap kaso nga lang nawala na siya eh. Marami siyang pangarap sa mga bata. Sana
tutuparin ko yun kahit hanggang sa makakaya ko. Naghihinagpisang 39 anyos na si Jocelyn sa sinapit ng kanyang asawang si Randy Baldorado, 47 anyos, residente ng barangay San Nicolas, Lipa City. Nabangga ng isang kotse ang sinasakyan nilang tricycle pasado alas 9 ng gabi noong Martes. Nadala pa sa ospital si Randy ngunit binawian ang buhay Miyerkules ng hapon dahil sa matinding pinsala sa ulo. Habang sugat sa iba't ibang bahagi naman ng katawan ang tinamo ng kinakasama niyang si Jocelyn. Hiling niya ngayon ang hustisya para sa kinakasama. Nagbigay na rin naman daw ng tulong ang nakabangga sa kanila. Tumulong na po. Pero sana'y tuloy-tuloy ang tulong nila hanggang sa makatapos ang mga bata sa pag-aaral. Kasi wala na akong masasandalan eh. Ako talaga. Eh kung ang mga bata ay wala nang mag-aaral sa kanila, ay paano pa? 6. Pinakabata ay 6 na taon. Ang pinakamatanda ay magsi-16 pala. Ayon naman sa ina ni Randy, sinagot na ng pamilya ng nakabangga sa mga biktima ang gastusin sa burol at pagpapalibing sa anak. Nagharap-harap na kami sa headquarters, nag-usap-usap na. Sabi niya, tutulong kami sa abot ng aming makaya. Itong pagkatapos nito, sasagutin nila ang paglilibigan lahat. Tapos, may second pa na usapan para dito sa mga anak niya. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa driver ng kotse para sa kanyang pahayag. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, panibagong buwan, panibagong mga paghahandaan sa lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, 1 o 2 bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre. At kapag ganitong buwan, kung hindi magre-recurve o lilihis papalayo sa bansa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Central Luzon, Eastern Visayas o Caraga Region. Sa ngayon, wala pa namang namamataang bagong sama ng panahon pero asahan pa rin ang ulan. Dahil pa rin yan sa amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque at Palawan. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Nabigyan ng tulong ang mahigit 300 residente sa Kasaka Pastoral Mission Caravan sa Cuenca, Batangas. Narito ang report ni Denise Abante. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 7th World Day of the Poor, nagsagawa ang Parish and Archdiocesan Shrine of San Isidro Labrador Ministry on Social Services at Kasaka ni San Isidro Labrador Incorporated ng programang tinawag nilang Kasaka Pastoral Mission Caravan sa Sitio de la Paz, Barangay Bungahan, Cuenca, Batangas. Ito ay naglalayong ilapit ang mga pagtulong ng simbahan sa mga taong nangangailangan, lalo higit doon sa mga komunidad na nasa laylayan. Layunin din ng 3 araw na aktibidad na dalhin ang mga gawaing pangkabanalan at pagtulong sa kapwa sa napiling lugar upang magbigay ng katesismo, alay kapwa, spirituality formation at mga testimonya ng mga lingkod ng simbahan. Sa huling araw ng caravan, nagdaos ng misa bilang pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa na pangalawang patron ng parokya ng Cuenca. Sinundan naman ito ng feeding activity sa mahigit 200 residente at pamimigay ng bag of goods sa 100 pamilya. Nagsagawa rin sila ng medical mission at namahagi ng gamot at vitamins. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 300 residente ang natulungan ng programa. Sa pagtutulong-tulong ng mga taon sa mga grupo dito sa bayan ng Cuenca, matiwasay na nagawa namin ang aktibidad na ito, lalo na ang medical mission. At doon sa loob ng 3 araw, yung pagbibigay ng katesismo, ng mental health awareness at ng parenting tips. Ito na ang 2nd taon ng pagsasagawa ng grupo ng naturang aktibidad. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Wagi at aarangkada na sa finals ang San Beda Red Lions matapos silang mapatumba ang LPU Pirates sa kanilang do-or-die match kanina na nagtapos sa score na 82-72. Baka sa parehong koponan ang kagustuhang makuha ang pagkapanalo at nagpakita agad ng mga gandang depensa at bitaw ng bola. Nagtapos naman ang first half na may lamang na puntos ang Red Lions na agad rin namang napaliit at nahabol ng LPU Pirates sa 2nd quarter ng laro. Hindi rin naman nagpadaig ang LPU Pirates at lumaban hanggang sa dulo, ngunit umabot hanggang sa huling quarter ng laro ang kalamangan ng Red Lions at tuluyang nakuha ang pagkapanalo. Ang San Beda Red Lions ngayon ang makakaharap ng Mapua Cardinals sa finals.
Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Sabado, December 2, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng San Jose at Cuenca, Batangas na magsisimula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga poste at conversion ng mga linya. Tampok ang Candyland na tema ng mga dekorasyong pampasko sa Silang at General Mariano Alvarez sa Cavite. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Mahigit 20 araw bago ang Pasko, sulputan palalo ang iba't ibang Christmas display na mapapasyalan. Gaya sa Silang Cavite, nag-transform sa Candyland ang kanilang plaza. Busog ang mga mata mo sa naglalakihang Christmas installations ng ice cream at mga candies. Gawa sa recycled materials ang mga parol sa parke. May colorful arc of stars din na hindi nakakasawang tingnan. Hindi mawawala syempre ang Christmas tree. Feel naman ang White Christmas artificial snow show na inaabangan ng mga bisita. Sa kalapit bayan lang na General Mariano Alvarez sa lalawigan pa rin ng Cavite, dagsa ang mga bisita sa pagbubukas ng kanilang Christmas village. Sweetness overload din ang hati dahil sa iba't ibang version ng cute na gingerbread house. Tatakimin ka sa display ng cookies and candies. Pamilya, magkakaibigan at syempre mga chikiting ang pinaka nag-e-enjoy. May Christmas tree at Christmas lights din sa Municipal Hall grounds. Ginayakan at pinailawan pati ang harap ng munisipyo na bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Paskong Kabuteño. Dagdag na raw ito sa pwedeng bisitahin sa bayan ngayong papalapit na ang Pasko. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Partner, mga kapuso, December 1 na nga, unang araw ng Disyembre at syempre damang-daman natin ang simoy ng Pasko dahil sa kabi-kabilang mga pailaw. Isa nga dyan ang Pasko mula sa puso na gaganapin ngayong alas 6 na ng gabi sa Calacas City Hall grounds. Tama yan partner, at talaga namang #feeling blessed ngayong Pasko ang mga kapuso nating Calacazen dahil makakasama nila ngayong gabi sina Kapuso Stars Jeric Gonzalez, Paul Salas, Juvie Etrata at Jake Vargas. Halina't saksihan ng Christmas lights display na handog ng pamahalaang lungsod ng Calaca. Enjoy mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 24 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.